Good afternoon. So punta po tayo ngayon kay Bridgestone Tires dito sa Santiago City. Pagbaba lang po ng Calao Bridge at nagpapalit po tayo ng Bridgestone Tires nung kasama nating Ranger na white, Ford Ranger XL. And then itong kwan naman po, itong Jimny is ipapa wheel balancing po natin. At meron siyang wiggle kapag doon na po si Ma'am Maggie. So, yun po yung ating Ford Ranger. Ito po yung unang unang Ranger natin, 2023. So palit po tayo ng dalawang gulong. Papakita ko sa inyo yung conditions later nung dalawang papalitan. And then yung ipapalit. And then itatry din po natin na ipalagay yung gulong dito sa Jimny. Kasi medyo palitin na rin po ito. Dahil not because doon sa tread kanya, yung natitira niya, tread life. Kundi dahil nasa 7 years na po yata ang since manufacturing date. So i-double check later kung ilan po yung life na niya. Kasi gaya po, may na-vlog po ako tungkol sa pagpapalit ng gulong in 5 years time. And tested po namin sa Altis saka sa Raptor na talagang kapag 5 years nagkukan na po siya. Nagkakaroon siya ng breakage sa lip, yung dikit po sa rim lip. So bumibigay na po siya doon. Kapag titignan po natin yung gulong, maganda pa, pero once na binaklas, sumasama na po yung rubber. So talagang para sa amin in 5 years talagang magpapalit na po ng gulong. Kaya itong nangyayari po kasi rito sa Jimny, napaka short distance po ng biyahe niya, kaso yun lang po, kapag ibabiyahe siya, hindi ka na confident sa gulong niya. So i-schedule na lang po, kuhanan na lang ng budget para mapalitan na rin po ito. Okay? So ito po yung current na gamit natin dito sa Jimny, Dunlop SPPGR. So ito po pinahanap ko, kaso pan na raw po, discontinued yata ito. So hahanapan na lang natin ng ibang klase ng gulong and titignan natin yung Bridgestone. Ang naka-set up po ngayon dito is 205 rim 16. So tignan ko kung pwedeng ilagay ito para sa pickup kung hindi naman siya oversize para dito sa Jimny. Hindi masyadong, kapag masyado pong malaki, medyo mabigat na po para sa unit. Okay? Pakita ko po sa inyo mamaya, ipatry natin ipalagay. Okay? Salamat po. Nandito na po tayo kay Bridgestone Tires. So ang gagawin po rito sa Ford Ranger natin is papalitan lang po ng dalawa muna. Kasi okay pa yung dalawa. So yung dalawang okay pupunta sa likod, and yung dalawang bago pupunta sa harap. So yan po ang gagawin natin ngayon. Ang nakakabit po rito ngayon is Bridgestone na Dweller All Terrain 255 70 rim 16. So 6 months po ang tinagal. Ito po yung condition. So ito po ang pinakamalala sa may pinakalikod. So kung makikita nyo po yung mga damages na ron. Ito po is damage po sa bundok to, kasi yung mga matatalim na bato, so kumakayod. So titingnan nyo po. So kung titingnan nyo po, ang average lifespan ng gulong pag sa normal usage is 5 years. Actually yung 5 years makapal pa po. Katulad nito 3 years na po, pero parang bago pa. So kaya lang pag ginamit po ito sa construction site, maganda na po yung 6 months para sa amin sa road conditions na dinadaanan niya. So ito is Malagay business like sir, sir? Kaya palaban dyan site. 6 months.
happy naman po tayo rito sa gulong. Bin na flat ba to? Ng 6 months? Hindi sir. Nag-flat lang po yung bandang pud-pud lang yung nasiksikan ng bato. Okay, so yung lumang, yung pinaka may damage ang nakakuha. So for the last 6 months po, hindi po nagkaroon ito ng, hindi po napabulkanize. So yun lang po nung nasiksikan ng bato, nung medyo manipis na at marami ng tama. So ito po yung na-flat. So first time po in 6 months. Ganun po ka-reliable tong gulong na to. Despite na heavy duty po yung trabaho nila sa bundok. Okay? So pakita ko po sa inyo yung bago. Okay. So po yan. So Bridgestone Dweller 80. Binpatayo nga natin. Ito po ang bago niyan. So ganito po kakapal. So pag nakita nyo yung kaninang sinot natin, halos wala nang natira. So para lang po hindi sayang yung dalawa pa, igagasgas lang po or gagamitin lang ng konti. Then siguro mga 1-2 buwan magpapalit na rin po tayo doon. So ngayon yung bago na naman po later, yung dalawang nauna ngayon, then pupunta na po sa likod, then after 2 months yung bago pupunta na naman sa harap. So always priority po na ilagay yung bago sa harap for safety reasons, kasi in case of tire burst, nasa harap po yung control ng sasakyan. Okay? So tanggal na po yung una sa likod, ito na po yun. And nilagyan po natin ito ng tire pressure monitoring system niya. So ito pong mapagpapalitan, actually hindi po muna ito itatapon kasi pwede pa siyang pang emergency use. So kinikip lang muna namin just in case, kasi ang kalaban po natin sa mga mahihirap na daan yung sabog. So in case na layo ng Panginoon, wag naman sana na may sumabog na gulong, so meron tayong emergency na pamalit. Okay? And again po, kapag nagtatanggal tayo ng gulong, yung recommendation ko po, mag visual inspection, kasi ito po yung chance na makakapag-inspect tayo visually ng linya, mga nakaipit na bato, condition dito, kung baka merong crack or merong natanggal na mga clips, okay, or lumuwag. So ito po yung best time, best opportunity na mag-conduct ng visual inspection. Ang gagawin po natin is yung original na gulong niya, ipapalit natin din yung isang papalitan ng all-terrain, para pati yung reserva po is all-terrain na. Okay, so yung U-bolt okay pa, walang nabaling lip spring. Okay, papating visual inspection. So far so good. Differential, wala naman pong sign of leak. Makikita nyo po yung sign of leak kapag may namamasa-masa. So ito po yung procedure ng pagtatanggal ng spare tire. Hindi po dati katulad ng mga old design, naka-straight. Ito po naka-diagonal yung cable nya, then yun po siya sasabit. So kita nyo po yung sa tambucho may napipigment, sumayad po ito. Yung Raptor natin marami rin pong ganyan, kasi talagang medyo yung ibang daanan na pinupuntahan nila is medyo mahirap po talaga. Ay, okay. So na-check ni sir yung yung pressure niya. Ha? Okay. So ito naman po yung ating tire pressure monitoring system. Ay, may lock yan sir, may lock. Tanggalin po natin yung sensor ng tire pressure monitoring. So yan po yung rear right. So ito po, pakita ko sa inyo yung lalabas po kapag natanggal ito. So sa pagtanggal po nito at pagkabit, meron pong special tool na kasama. Ito po yun. Okay? So naisama na rin po ito sa vlog natin nung nakaraan. So paluluwagan, and ikot lang. Ito po. Okay. So yun po, nung natanggal yung sensor, nag-error na po rito. Okay?
Ganda naman po ng idagdag nating pan na yan. Feature ng ating sasakyan. Galing lang po yan sa Lazada. Okay, so tanggalin naman po natin itong pangalawa. So anyway, kahit 6 months po itong sasakyan, magpapalit na rin po tayo ng pito. So magkano lang po kasi ang pito para sa in case mag-leak, napakalaking aberya po. So sir, tagmano ng pito? 50 liras na sir. 50 pesos. So sa halagang 50 pesos po, mas maganda po na wag na nating tipirin yung pagpapalit ng pito. Kahit 6 months old pa lang po. Okay? So kita nyo po yung second, dalawang rear. Wala na pong makuhang pressure kaya nag-error na siya. Okay? Ito po yung dalawang bagong pito. Plastic kaya makita window. Plastic rubber po itong ganyan. So sa halagang 50 pesos po, may peace of mind kayo. Ito po yung damage. Wala pang vulcanize sir, hindi pa sa 6 months. Okay. Ganda pa po ng ating steel. Ito po ang kagandaan ng steel rim. Talagang very reliable sila. Kahit na mabengkong, madaling ibalik. Hindi po katulad ng mga mugs natin ngayon. Kapag na-crack, wala na pong solution. So dito po sa steel rim, talagang pang matagalan sila, pang ilang taon po. Okay. Ito po yung paglalagay ng bagong pito. Babasahin lang ng may sabon. And may special tool na panghila. So 1 minute po kapalitan. Okay, yun na po. Wala pa yatang 1 minute. 30 seconds. Okay. Ayan na po yung ating bagong pito. Ito yung ating bagong gulong. Same. Lalagyan ng sabon. Then again po yung indicator. Ito, ano yung indicator sir niya? Yung indicator itatapat sa indicator ng pito. So, yun yung purpose na ulit dati sir? I-balance po sir. So, okay, okay, so yun po yung pagdating din po yun sa balancing purposes. So sa factory, naka-set na po yan lahat sa manufacturing process nila. So, magkaiba lang po yung kulay, wala pong ibig sabihin yun. Pero ito, sinasabi lang na, pero kailangan ba nga basta, sa pito pala, sorry, hindi dito sa red, dito sa pito. Okay. Kaya pinasakan mo na lang. Ikaw gumawa? Yung tapal. Mas mabilis pa. Yung second. So again, save po bago yung pito. Kaya kaya manufacturing date na, sir? Kaso sa amin po hindi na susunod yung manufacturing date kasi 6 months pa lang nagpapalit na. So kahit po pa-expire na yung gulong sa amin, hindi aabot ng expiration sa sobrang bilis palitan. Kaya siguro ang gagawin ko next time, kausapin ko na lang si Ma'am Maggie na magbigay ng discount sa mga pa-expire niya, yung mga pa-expire na kukunin ko para baka makatipid. Meron bang tipid yun, Ma'am Maggie, kapag gano'n? Meron naman. Okay, so
Okay, okay. Pero si Ma'am Maggie, special price tayo lagi. Okay, so ito po si Ma'am Maggie. So dito sa Santiago City, sa Bridgestone Tires, dito sa paglampas lang po ito ng bridge, Calao Bridge yun po. And then dito po yung kanito. And then ito po yung kanilang store sa Bridgestone Tires. Katabi po ng Korean Mart and Kanito Coffee. Sa Kanito. Yan. Okay. Thank you, sir. Dito po sila. Sila po ang ating tested na partner pagdating sa gulong ng mga small vehicles natin. Okay. Okay. So, inspectin po natin itong kanan. Hindi pa pala na-inspect. So again, signs of leak po ang tinitingnan natin, crack sa likod dahil dimulye po ito. Sa electrical wirings, rubber damper, all goods naman po. Okay. Then itong side step kung nag-loose. Okay, okay. So, naisabit po pala ito kaya medyo magalaw ito. Tingnan po natin yung kabila. Okay, same. Naitama rin ito, Ben? Hindi sir. Okay. So, ito lang po ang challenge ng paglalagay pala ng side step. Okay? So medyo nagkakaroon tayo ng pagbaba ng konti nung sasakyan dito. So pagdating sa mga matataas na bumps or humps, so may tendency na po siyang sumayad. Pero yun po ang penalty. Pero sa convenience na ibibigay niya kapag taas baba tayo sa sasakyan. Okay? Gawa na lang po ako ng separate na tawag dito, video para dito sa side step kung worth nga pa maglagay. So, ito po yung mas magandang natira. Ipapalit po ngayon natin dito sa stock na tire para yung reserva is all terrain na rin. Okay? And ito pong stock tire, parehas pala Bridgestone din. Pero ang stock tires niya is 255/70 rim 16. So pinalitan natin ng parehas na parehas po, 255/70 rim 16 pero all terrain na. Okay? So parehas na parehas po yung size. After po ng installation, bagong pito, paghangin, then balancing na po. So itong dalawang bago pupunta po sa harap. Okay. So ibig sabihin po ito, kailangan natin maglagay ng 15 grams 15 grams dito sa loob. Okay, so sorry. Winil balance po, pero nandun pa yung original niya. So babaguhin na po natin yung original. Okay? Then we will balance ulit. Paikutin para makita yung real. So dati, ilang panto sir? 30 grams. So ito ang 30 grams. Yung dati. Ngayon. Pwede lang natin ibalik. So magdadagdag tayo ng 45. 30 plus pan. Okay. So ito po, huwag itatapon kasi pwedeng ibalik. So 30, dadagdagan na lang natin ng 15 grams. So tipid po tayo sa tingga. Kasi reusable po siya. Akala ko itatapon na. Okay. So okay, ano ulit? So kumbaga yung stock po niya na LED, hahanapin, i-reposition lang. And then 15. So hahanapin ngayon yung 15 mano-mano kung saan. Then malalaman na doon kapag nag-green. Yun. So nakita nyo po yung green arrow means dyan nyo po ilalagay. Sa tabi lang din niya. So nag-plus 15 lang po tayo. Okay. So yung effect po na yan, bakit nagbabago po is dahil sa bagong gulong. And may effect din sa yung pagluma ng rim.
Hindi sir, sa vibration po ng pag mabilis. Pag mabilis ako. Pero I mean sir, mostly dahil sa bagong gulong. Oo, sir. Okay, so ngayon po 0-0 na. So, well balanced na po siya. Pag hindi po kasi ito na balance at certain speed, lalo na sa harapan, magbabibrate po yan. So mararamdaman po yan sa manibela. Kaya yun po yung papagawa natin sa gym ni mamaya. Medyo may vibration siya pagtaas ng 105 kilometers per hour. So hanapin lang natin kung saan nanggagaling yung vibration. So dito naman po sa harap, check tayo. Mukhang natatamaan po itong disc rotor disc natin. So ito po ang hirap niyang maiwasan kapag nasa unpaved road ka kasi marami pong batong sumisiksik. So siguro total hindi pa naman siya ganun ka grabe. Ipa-reface na lang natin siya siguro sa check po natin sa next PMS. Okay. Kasi pag ito po lumala at pababayaan natin, mabilis po maupod yung disc pad natin. Palit ba disc pad natin? Nagpalit na ba ng disc pad to? Hindi pa. Hindi lang pa rin. Hindi ko alam sir, sige. Ang ginawa ko sir, hindi pa naman nagpapalit siya. Hindi pa nagpapalit. Okay, sige. Okay, so all good naman po. No sign of leak. Everything. Wiring, okay. Po, careful dito. So front left po itong sa sensor. Para hindi po tayo magkamali ng monitoring. So ito na po. May final na natin yung harap. Ganda na naman po ng gulong natin sa harap dahil bago. So ulit yung traction nito. Okay. So gwapo daw ulit sabi ni sir. Passenger side front, lalagay na po natin itong bago. So take note again, front right po yung tire pressure sensor natin. So inspect, ano po, mas malala yata ang tama ng rotor nito. Oh Bin, medyo mas malalim na to. So i-monitor natin to Bin ha. Harap, pa-sked natin ng reface. Okay. So again, inspect, mga leakage doon, mga sisilip sa makina. Okay. Okay. All goods naman po. Galing po sa harap, ilagay sa likod. So yung galing sa harap po, pag ilalagay sa likod, hindi na siya kailangang i-wheel balancing. Na sir? Normally ang wheel balance lang po sa harap. Pero pwede rin sir pa-wheel balance kung gusto nila. Pwede rin sir, pero parang plastic. Okay. Kasi pagpupulpul ka rin. Okay. So Bagay sir, no? dalawang harap dan. Yan. Ito lang po ang kagandahan pag na-test na natin yung gulong. Katulad dati, nung bago po pinalitan to, tinest muna natin sa steering kung may sasayad. Ngayon, no need na, direct replace na po kasi tested na natin tong gulong na to. So yan po yung dalawang harap. Lalagay po yung hub cover. Then done na po tayo sa harap. So after 2 months po, palitan naman natin yung panglikod. So after mahigpitan ng pressurized air, ngayon naman po is final torque. Okay, so nailagay na po yung hub cover. Make sure lang po na mahigpit. Mas malakas po yung puwersa. Okay, so kanina hindi masyadong nailagay. Okay. Okay.
Ayan, reserva. Then, daan na po tayo. Susunod naman natin yung Jimny. Tapos na po tayo sa Ranger. Then, back to work na po siya para bukas. So, babalik na naman po sa bundok. Okay. Ang ating Bridgestone Dweller 80 all-terrain. Ganda po ng gulong na to. And anyway, maganda rin po yung Bridgestone brand. Isa po sila sa market leader pagdating sa tires. Okay, salamat po.